Ayan na siya, guys. Ganyan na yung tsura. Hello everyone! Welcome sa aking channel na BusyMan 24/7. Sa video na ito, gagawa tayo ng no oven banana cake or banana bread. Kaya no oven siya kasi dito natin siya lulutuin sa may kaldero. Kailangan merong patungan yung inyong kaldero ha, kasi para hindi masunog yung puwet ng banana bread. Tapos yung kaldero ay lalagyan ng asin, o di kaya buhangin kung mayroon. Sa paggawa ng banana cake or bread, kailangan natin ng saging, ng all-purpose flour, baking soda, cooking oil, eggs, white sugar, vanilla extract, at asin. Habang i-prepare natin yung mga ingredients, kailangan natin i-preheat yung kaldero sa medium-low heat. Tapos dito ko ilalagay yung aking banana bread. Nilagyan ko na siya ng wax paper at pinahiran ko na siya ng butter. Kung wala kayong butter, pwede yung cooking oil. Nilagay ko na yung saging dito sa may blender. Then ilalagay ko rin yung cooking oil kasama ng saging. Then i-blender ko na siya ngayon. Dahil may isis pa yung aking blender, isasama ko na yung eggs na i-blender. Now, i-blender ko ulit siya. Ganyan na yung magiging hitsura niya after ma-blender. Kaya ko siya blender para maging pinong-pino or smooth ang mixture. Pero kung wala namang blender, i-manual na lang. But make sure na pinong-pino yung saging. Ngayon naman, salain natin yung lahat ng dry ingredients. Next, yung sugar. Next, yung baking soda at ang salt. Then, ilagay na natin yung vanilla. Ihalo na natin yung na-blender na wet ingredients. Kung mapansin nyo guys, hindi ko muna siya hinalo, pinagsama ko muna lahat. Kasi para hindi ma-overmix ang ating mixture. Kasi kapag nag-overmix, yun yung nakaka-dry ng banana bread. So ngayon, haluin na natin siya. Haluin lang ng haluin hanggang sa maghalo lahat. Ayan na guys, tapos ko na siya nahalo. So, ilalagay ko na siya sa aking baking pan. So, yan na yung ating banana bread guys. Ready na siya iluto sa ating kaldero. Na-preheat ko na yung kaldero, kaya ilalagay ko na ang ating banana bread. Ayan, nasa kaldero na siya. Kaya tatakpan na natin yung kaldero. Then, i-bake natin siya ng 45 minutes sa medium-low heat. Naka 45 minutes na siya guys, kaya bubuksan na natin. Oh. Yan yung hitsura niya after 45 minutes. Titingnan natin kung luto na siya. Uy, luto na. Kaya wala nang ano. Hamil. Malinis na yung toothpick. Luto na siya. Ayan. Ayan na siya guys. Ganyan na yung tsura niya. Inalis ko na siya sa kaldero para hindi siya ma-overcook. So pag nagluto kayo, kapag luto na, make sure na alisin nyo agad sa kaldero para hindi siya ma-overcook. Alam nyo ba na madali lang to gawin? Tapos, ang ganda-ganda pa nito pang business sa Pinas. Tapos, easy lang yung ingredients niya. Kaya perfect siya. Hindi nyo na kailangan ng oven na mamahalin. Kung first time nyo gumawa ng ganito sa kaldero nyo lutuin, make sure na after 30 minutes, bubuksan nyo na kasi hindi tayo pare-pareho ng lulutuan na kalan.
So please, after 30 minutes, para hindi siya ma-overcook, buksan nyo na, i-check nyo. Tapos make sure na yung apo nyo is mahina talaga. So mag-start talaga kayo sa mahina. Lalo na kung first timer nyo. Kasi baka mamaya masunog yung inyong banana bread or ma-overcook. Yan po yung hitsura niya after ko mahiwa. Napakalambot po niya. Please subscribe with bell kung magustuhan ninyo ang aking channel or video. Thank you guys!